Ito, play natin tong Victim 147, shoutout sa'yo. I-play natin tong video ni Attorney Libayan. Ito yung sa wiretapping, no? And ito yung, siguro ito rin yung mga kinomment ni Adam kanina, no? Na mga articles. So, ito, panoorin natin. Yan, mga kabatas natin. Welcome sa isang live. Mas maganda na mas maintindihan natin talaga, no? Kamag, no? Tuloy. Stream kung saan. Siyempre, susubukan natin kung maganda yung internet connection dito sa kinalalagyan ko ngayon. Dahil din, mga kabatas natin, sa insistent public demand. Ayun. Shoutout kay Alan TV Vlog. Yan. Subscribe na rin kayo dyan. Bata ako yan. Ang mga content yan, yung mga basketball. Kasi referee ko yan. And pagka yung sa mga fishing nila, kinukuha niya ng video yan. Tuloy. Kung saan? Alan TV Vlog. Okay. Natanong. Kabatas natin. Ang issue tungkol sa pagpi-play ng isang recorded video. Tulfo in action. Yan. Ano pong recorded video ito? Hayaan na po natin na si Idol Raffy Tulfo ang mag-explain sa atin. Wag ko, attorney, ikaw dapat mag-explain, wag si Idol. Wala kayong matutunan dyan. Oo nga naman natutunan. Ako naman, bilang isang abogado, explain ko sa inyo kung ano yung mga mangyayari o yung mga repercussions ng mga bagay-bagay. Okay. No, kapag ito ay plinay nga. Yan. Samahan niyo po ako, mga kabatas natin. Sana maganda yung internet connection ko. No? Shout out po sa lahat. I-play na po natin yung video ni Idol. Public insistent demand, meaning yung mga sandali. Mukhang hindi maganda yung ilabas ko yung speaker natin. Yan. Ulitin natin. Nitong video, nitong kaso na gusto nilang marinig. Gagawa po tayo ng follow-up due to public insistent demand. And yun ang sinasabi ko kasi kanina. Insistent public demand dapat yun. Pero, syempre, Idol Raffy, alam ko naman na yung inyong ginagawa ay live din. So, konting lang, no? Insistent public demand? Parang by insisting public demand. Yung publiko mismo ang may comes to one. Okay. Sige. Tira. Correction. Diba? If you don't mind, sorry, with all due respect, alam ko nagkamali ka. Insistent public demand. Tuloy natin. Ito rin, dito no? Ang daming nagre-request talaga. So, minarapat ko nang gawin. Meaning, yung mga netizens sa comment section, itong video, nitong kaso na gusto nila marinig yung voice recording na nabanggit doon sa play. Ito, para sa mga hindi ho nakapanood no dito o hindi nakasubaybay sa series na ito. Ang nangyari kasi may dalawang kampo, no. Ang isang kampo dito, yung kampo ni Hazel Ed, kung saan siya po yung nawala ng cellphone. Tapos nung nawalan siya ng cellphone, may nakapulot di umano. Hindi natin alam kung nakapulot o nanakaw. Pero ang nangyari diyan nung ibabalik yung cellphone niya, ang ay kailangan bigyan siya ng reward. Diba? Ngayon, nung itong si Hazel Edep at saka yung tao na nakahanap ng cellphone, hinuli yung taong nagsoli, di umano, no? Nagsoli o kaya humingi reward dahil sa kasong robbery extortion. Naipaliwanag ko na piyan at pwede nyo pong tignan yung video natin tungkol dyan. Tignan nyo lang po sa ating path na mga live streams. No, tuloy po natin. Kaso ito pinag-usapan natin, Sherry. Ito po, Idol, ay meron pong YouTube title na TikToker na si Hazel. Quiz lag kaya ata? Hindi. Si Atty. lag dyan kasi sabi nga niya sana maganda yung internet dito. Sabi niya. Parang yung nagpapa-delete dahil ayaw ng netizen, hindi dinilit ni RTIA. Diba? Sabi, Victim 147, kakatakot parang pag yan, Pangulo natin, tayo. Magbabaril ang visit. Maglaman. Iniisip sa public na sadya sa kanya. Attorney Libayan, sana yun may matututunan naman. Please, wala tayo future kaya. Grabe kayo, ang hard nyo Walang.
kay attorney na naglalag talaga si attorney. Yan ba yung matanda na nakapulot ng cellphone, kuya? Hindi, ito yung sa yung naalala ko to, yung TikToker na to. Nakapulot ng cellphone, tapos yung binalik? Oo, nakapulot daw ng cellphone, tapos parang nangihingi ng re-reward? Oo. Tapos ang ginawa nitong TikToker, pinahuli yung nakapulot dahil ni-extort daw sila. Tapos ninakaw daw yung cellphone. Ito yun. So ayan, tuloy na natin. Nagsalita na. Meron kasing part doon na recorded conversation. Bagsakan ka rin ito si Hazel Edep na to eh. Bumagsak dahil dito sa video na to. Patay kayo dyan. Between the TikToker and yung grupo ni Angelito, sila Jomar. Sino nag-record? Ang nag-record po, Idol, ay sila Jomar po. Now, yan, ito. Di ba? Yun nga ang nangyari. Ang dami nagtatanong din sa akin kung kasali ba sa anti-wiretapping law ang pagpi-play ng video o kaya audio lang ba ang kasali dito. Mga kabatas natin, nung unang panahon kasi, nung ginawa itong anti-wiretapping law na ito, bihibihira ho ang may video camera. No? At kung meron ka mang video camera, malaki yon. So, hindi madalas na ginagamit ang video camera para sa recording. Pero mga kabatas natin, kasali po ang lalong-lalo na ngayon dahil napakadali na actually. Ang mga digital camera pa noon hindi pa yung sa cellphone mismo. Di ba may mga digital camera na maliliit tapos meron yung ganyan din na parang, di ba mga HP? HP ba yun? Meron ako rin. Sa video na yan, aware ang RTIA sa anti-wiretapping law. Kaya hindi nila pwede i-play ang video. Okay? Kasi mangyayari niyan, tayong mga Pilipino tamang hinalan. Posibleng mangyari, di ba? Posibleng mangyari yan. Napakadaling mag-record ng audio. Yun, handy video cam, sabi ni Ate Janet. Ayan, handy video cam. Dahil sa mga cellphones natin. At hindi rin mahahalata ng mga tao ito, kaya kasali pa rin po sa anti-wiretapping law yung video o kaya yung audio. No, tuloy po natin. Bakit hindi po namin yung play sa part 1 and part 2? Meron po kasi tayong anti-wiretapping law para sa kalaman. Kasi po, ni-record mo na wala pa alam sa kabila at yan po ipi-play mo kapag ma-anti-wiretapping po kami. Yan, tama. So, malinaw na anti-wiretapping law yung ginawa kanina nung asawa ni girl. Tama? Kasi walang consent ng pulis eh. Walang consent ng asawa niya eh. So, may anti-wiretapping law talaga. Alam naman ng attorney. Binanggit niya kanina, di ba? Si attorney Tulfo nagsabi. Ulitin natin. Yan po ipi-play mo kapag ma-anti-wiretapping po kami. Yan, tama. Ito kasi din ang question ng mga kabatas natin. Attorney, hindi ba yung nag-record lang ang pwedeng makulong o kaya maging liable sa anti-wiretapping law? Hindi lang po yung nag-record, kundi pati yung tao na nag-play dito. Actually, pati sa korte. Kapag kunwari ako bilang isang abogado, gumamit ako ng ebidensya at plinay ko, yung ebidensya na nakuha na labag sa anti-wiretapping law, pwede rin ako maging liable. So, ganun din dito kay Idol Rap. Pati yung nag-video. Damay. Tama. As per attorney. Oo. As per attorney, di ba? Tulfo. Kapag ikaw ay plinay mo yan, pwede kang maging liable. Kaya this is a good thing to do. Huwag mong i-play agad. Patay! Diba? Tama si Adam kanina. Tama si Adam sa ano niya. Kasi article naman yung talaga namang article yung kinoment ni Adam kanina. So, ito na yun. Tama. Sablay sila dun kanina. Patay ngayon si Sad Boy. Baka di na sumampa yan. Ngayon, paano niya ngayon kakasuhan yung asawa niya? Salamat, Ate Janet, sa dito Salamat. At least mas malinaw ngayon. Mas malinaw sa ating lahat ngayon na may sablay talaga kanina.
Di ba? Yung kay Kimi Tan ba yan? Hindi yung Katulong. si Eden ba yun? Eden? Yung katulong na nagpatulfo yung dahil. Hindi. Iba to yung nawala yung cellphone. Iba yun. Tapos nung, Oo. So, liable ang show kanina pag-play ng video sa show. Sabi ni Francis. Pati rin yung nag-play, so dadamay arte. Oo, damay sila. Damay talaga. Pinabliss nila report na lang sa YT para burado na rin yung vid na yan. Para justice, sorry, kababalik ko lang. Sige. Report natin, guys. Report natin. Malay mo, mapansin din, di ba? Patuloy natin to, Sana, mapansin. Tignan natin kung ano yung sasabihin niya. Ipapaliwanag ko ulit. So we have to be very careful. That's why kumonsulta po kami ng abogado tungkol dyan. Now, ang tanong, pwede ba namin basahin, i-transcribe yung recorded conversation? Tinawagan pa po namin. It's either Attorney Villamor o Attorney Gary Tungon. Ito, sasagutin po natin yan. Ito, pwede. Hindi na labag anti-warping law. Kapag binasa mo yung transcription nung audio recording. Di ba? Hindi na. Bakit? Hindi mo plinay yung audio yung audio, yung video. So, hindi na siya anti-wiretapping law. Pero, hindi ganon ang epekto niya doon sa video o kaya sa audio. Bakit? Kasi pag binasa mo yung hearsay lang yun. Hearsay na lang siya. Pag binasa mo yung transcript, hearsay na lang yon. So, wala nang wiretapping doon. Okay? So, malinaw tayo doon. Lagay niyo lang katulad nung kay kayo may exhibit, may article na nilabag at timestamp. Okay. Sige. And basta shit, sama niyo tulpo. Walang gagawing matino. Yan, di ba? Sabit nga sila sa anomalya, panahon ni Digong. Mr. Chair at Sausaw, may channel din kayo. Subs ako. Si Sausaw, meron po yan. Meron. Consultant nila si Villamor, so dalawa law firm, Stingray, shoutout sa'yo. Magandang gabi sa lahat. Magandang gabi rin sa'yo, Stingray. Idol, anong nangyari? Alam nyo naman pala, bakit ngayon wala na kayong paki sa mga piniplay? Oo nga di ba? Bakit nga? Bakit ngayon lang nila na-realize na bawal pala yan? Marami na siyang Hindi, matagal na tong video na to, Kois. Matagal na to. Oo, alam ko yan. Napanood ko yung video na yan. Alam ko yan. Kaya nga, bakit nagpi-play pa rin sila ng mga video? Diba? Suntukan na lang, Nakakainis, Loko-loko. Idol attorney. Kalma. Idol. Attorney na kanina. Hinayaan lang na mapling. Quiz. Siguro, gamitin natin tong scenario na to. Na-play nila yung video kanina dun kay attorney sa airtime nila. Nakakalimutan. By negligence. Nga. May negligence na dun. Isipin mo, abogado ka. Ikaw ang standing host ng show that time. Tapos, alam mo na may nag-i-exist na batas about sa mga ganyan. And yet, linay mo pa rin. Kaya nga doon, negligence yun. Intentional man o hindi, sinadya o hindi, negligence yan. Alam nila consequences na yan. Yeah. Actually, common sense na nga lang yan. 2 years ago na pala yung video Kahit na 2 years, kuya, ipinili pa rin nila. Hindi, ibig sabihin yung video nito ni attorney 2 years ago na to. So, alam na nila na bawal. Kaya lang, bakit plinay pa rin nila tong video? Anong gusto nilang palabasin? Dahil ba senador na si Rapi Tulfo? Hindi na siya pwedeng anuhin? Di ba? Dahil ba hawak niya ang MTRCB? Kaya hindi sila madadali dyan? Baka siya na rin may hawak ng MTRCB saka untouchable na siya dahil senador. Sabi niya siya may hawak Assume. So pati siya may hawak, Kuya Mags? Siya. Siya daw Una ako magbo-boycott ang MTRCB may link ka po ng video ng show, Sir Mag, yung i-report ko po sa YT.
Yung show mismo? Sige, meron. Yung yung episode na yun, Chris. Meron. Sa buti na lang, awa ng Diyos, binigyan pa rin ako lang Attorney Libayan na nakikinig sa kanya. Until now. Tuloy natin to. No, hearsay lang 'yon. Ibig sabihin, walang bigat ito bilang ebidensya. Especially kapag ang nagbasa ay si Idol Raffy Tulfo, hindi naman siya kasali doon sa conversation, bigat 'yon. Ngayon, ito naman, kung ang nagbasa ng conversation ay itong si Hazel Edep o kaya yung parte ng kabila. Pwede ba 'yon? Pwede. 'Di ba? Pwede. Pero syempre, parang testimony na rin nila yon. Diba? Parang testimony na rin nila yon. Ngayon, iisipin ba, mga kabatas natin, na ito ay galing sa isang wiretap conversation? Hindi. Pero the court will take it as it is, as a testimony. No? Okay. Bilang isang testimony of a witness kung saan pwede siyang i-cross. Ngayon, dahil ganun ang nangyari, pwedeng magkaiba pa rin yung version ng dalawang partido. Diba? Ngayon, mga kabatas natin, sagutin na rin natin yung katanungan na kailan pwedeng i-play ito. Simple lang. Kunin mo yung consent ng parehong partido. Sabihin mo dun sa kabila, i-play ko ito. Sabihin mo, no? Aminin mo na may consent ka para i-play ko ito. Sabihin mo rin dun sa kabila na ikaw, sabihin mo na meron kang consent para i-play ito. Pag lahat ng mga partido doon sa particular na conversation na yon ay pumayag, pwede nang i-play yon. Patay. Di ba? Patay. Hey, Lex, shoutout sa'yo, 0415. Alam ka naman Tapos ang usap. Patay yung nag-play. Patay ka ngayon. Sino ngayon na magkakakaso? Yung pulis, yung asawa niya, o si sad boy? Parehas sila, kuya. Parehas sila, Mika. Pero, parehas sila. Pero, yung babae. Pero mas mabigat yung kaso niya rito, I think. Pero mas marami din yung lalaki. Mas maraming kaso yung lalaki dito. Pati RTIA dami dito. Bawsi. Just like what happened to MY channel. Walang consent, bad faith pa sa pag-report. Ayun, backfire kay MY, delete channel. Oo nga nawala din yung video ko, kuya. Pares may kaso. Yeah. Yes, consent both parties. Agree. Patay, di ba? O ngayon, ang mangyayari dyan, it's a tie. Hindi kuya, kung bilangan lang ng kaso, mas marami yung lalaki. Sabagay, kung papayag yung dalawa, yung pulis saka yung babae, di ba? Oo. Kung papayag sila. Marami yung lalaki. Lahat sila boss mag full. Full. Ano yung full? Dagdagan niya na lang full. Full yung sablay, di ba? Yung wala Sablay. Tapos meron pang full. Letter F. So yan, sa malinaw tayo dito, guys, na may nilabag dito ang RTIA. Pero ang tanong dito, kuya. paano to kakasuhan? Tayo. Pwede ba? Tayo? Magkaso dito? Oo, tayo. Signature campaign. Or, pwede, yung pulis at saka yung babae, sasama nila sa kaso. Oo. Pwede Marami ba yun? kung tutusin, kung kakasuhan lang ang RTIA, lahat ng mga nagreklamo at yung inireklamo, tawagin natin. 'Di ba? Ipinahiya, tapos pinakita yung mga video, pinahiya sila. Sana ma-gather natin at kasuhan si RTIA. Ewan ko lang. 'Di ba? Yeah. Privacy ng pamilya, lalabas yung nagsumbong Kaya, yun lang. 'di ba? Lahat ng Mag-file sila kahit matagal na yan. It really works. Sa akin nga, inabot ng ilang 18 months? Nakakuha din ng resolution sa korte. 18 months. Oo. Pwede yan pumunta sila sa PAW. Tatanggapin naman sa PAW yan. Yung mga persons involved sa video, yun. Oo, yun lang nga. Yes. Tama. Yung person, lalo na yung pinahiya, lalo na yung mga bata. Di ba? Malamang pwede rin sa MTRCB mag-file, no? Kasi Isa yun, kuya. censored talaga to eh.
Censored talaga yung Covered na ginagawa. ba sila ng MTRCB? Okay, Covered na ba sila ng MTRCB? Oo na. Ano yan eh, TV yan eh. Programa lang oo nga pala, no? TV5 yan eh. Program sa Oo nga TV yan pala. eh. Oo nga pala, TV show nga pala yan. Ngayon, 1 oras lang ata sila o 2 oras lang sila sa airtime ng TV5. At the rest on YouTube na. Pero pwede silang magsabay sa Sa mga hindi nakaabot, ito po yung video nila. Pili lang natin saglit. Sana, Ayaw kasi mga kapatid na anti-tulponatics, anti-tulpo, naku, mag-gather Teka, Kuis, paki-highlight yung comment ni Ate Marian. Ano lang, advice for Kuya Sausaw. Basa, Kuya Sausaw. Hindi ko makita, boss. Hindi ko makita. Malabo mata ko. Okay. Ikaw na. Sige. Kuis, give the honor. From Marian Nanale at Sausaw, dandan sa mga sinasabi sa live. Take note, vlogger ka na. Sige, sasagutin ko yung Ate Marian. Frustrated vlogger ako. Yun lang sasabihin ko dahil hindi naman ako talaga partner ni YouTube. Pero sa personal, magbablog man ako kung gusto ko kasi ito comment ko bilang isa, hindi ko nga kinukonsider na vlogger ako eh. Di ba? At wala rin akong sinasabi na pang sariling pagkain. Hindi, wala akong ganoon. Pero sinasabi ko ito para pwede mo ilagay, Alan, yung link mo dyan. Pero Ate Marian, wala para sa akin, hindi ako, frustrated vlogger ako. Yun lang. Frustrated. Okay. Yung wala akong lugar sa YouTube. Yun lang ako. Sabi ni Adam, yung TV lang, yung TV, meron sa TV. Broadcasting company MTRCB. Then, sa digital, sa YouTube, magpa-file. Yan, para matapos ang kalokohan nila. MTRCB sa TV, broadcasting lang kasi doon sila regulatory body. O nga, kaya nga may TV tama, kasi ito. Hindi Kuya. Kuya Mag, ito nga yung sinasabi ko kay Kuya Jubel. Kasama ko dati sa SBN 21. Hindi naman sa pagano. Nasa MTRCB yun. Kasama ko sa SBN 21. Ang sabi niya kasi, once na lumalabas ka, hindi pa naman kasi uso yung cellphone nun eh. Pero pag once na lumabas ka, in the future, ang sabi niya, lumabas ka sa TV o kaya sa cellphone na may nakikita mo na yung tao, na buhat-buhat yung cellphone mo. Ano ka na, pasok ka na rin sa MTRCB na dapat ma-regulate ka or kaya malalagyan ka ng parental. Kasi katulad yan, mas marami ngayon na nanonood sa cellphone kaysa sa TV. Tama ba hindi? O kaya lang kasi yung MTRCB, para sa mga TV broadcasting lang talaga sila. Hindi sila pwede sa YouTube. Pero sinabi ko yun sinabi sa akin ni Bell. Sa YouTube, sa YT na lang ang file kahit pumunta ka pa sa Google Philippines sa Taguig. Wala rin Kuya Mags, before we continue. Kuya Sausaw, ayun nga, basta be careful lang, Kuis, kasi nasa social media ka na rin eh. Concern lang tayo. Concern lang ang community. Ingat lang din, ha? Sorry. Kung may nasasabi mo. No need to say sorry, Kuis. Just be careful lang, Kuis. Salamat. Tanda mo, maraming mainit ang mata sa community natin. Kaya nga. Pero maganda matalaki yan kay attorney for clarification. Oo nga eh. Kung frustrated ka man, Sausaw, alay mo na lang sa mga tao na iniwala sa subscriber mo. Okay. Salamat sa inyo mga naka-subscribe sa akin. Salamat sa inyo. Kaya nga ayoko basta-basta mag-vlog eh. Nanonood lang muna ako eh. Baka kasi makasuhan ako lang bigla. Hindi ko alam. Di ba? I love you pa rin sa inyo na nag-a-advise sa akin. Although na bago lang. We love you, Kuis. We love you always. Ganun pa rin. Everyday I love you sa inyo mga nag-sub sa akin. Pati yung mga hindi nag-sub. Ate Marian, piniyak tuloy si Kuya Sausaw. Hindi ako umiyak. Grabe. Ate Marian. Ate Marian, I love you, Ate Marian. Kahit galit ka sa akin, Ate Marian. Init mata ni Tulfo. Biktima 147. Last resort ko nito.
sana mabago, mawala. Subscriber pala si Lemon eh. Sa inyo lahat Screenshot. na nag-sub sa akin, I love Ilan you. ang na kami Everyday I love you. nakasubscribe sa'yo, Kuya Sausaw? Kaya nga, lalo na si Perfect Defect. Everyday I love you, Perfect. Alam mo yan. Everyday. Hindi ako lasing, ano? Hindi ako lasing. Wala lang tao dito sa bahay, kaya maingay ako. Kaya pala. Tingin Ate Marian, I love you, kahit galit ka sa akin. Okay. O, tapos na tayo dito. Bye-bye. Tapos na Okay. yung attorney. Tuloy. O, magpaalam. Nandiyan pala si ano eh. Alam mo papaalam eh? Si EUT. End user 2.0. May 2.0 ka na rin. User testing. Si Yo, EUT. End user, shoutout sa'yo. Good. Tuloy. Ganun ang mangyayari dyan. Pero, yun nga, transcriptions, hindi siya anti-wiretapping law. Pero hindi syempre ganun kabigat yun bilang isang ebidensya. Kasi nga, testimonial na siya. Hearsay naman pag ibang tao ang bumasa. Okay. Alright? Mga kabatas natin, magpapaalam po muna ako pansamantala. Okay, so Tony, salamat po. At yun na, so may malinaw dito na may wiretapping talaga. Pero magaan lang, kuya. Magaan lang. Ha? Magaan. Magaan? Magaan lang yung sa video eh. Parang magaan lang yung, di ba? Ulitin mo yung sinabi niya. Nagaya lang kay Senpai kayo 2.0. Okay. Wala ba jacket dyan, nilalambing biktima? Hindi mo mapaglagay dito ng jacket, pero sige sa comment, no? Susunod na Pasensya na kayo, hindi ko mabasa yung comment section talaga. Hindi makapag ng jacket dito sa sa StreamYard. Di ko alam bakit. Mr. Chair, I love you. Thank you pa rin. Bakit di mo pa gamay, Kuis? Hindi, wala Di mo talaga. pa gamay. Wala? Baka kailangan mo i-premium. Baka kailangan naka-premium. Susunod, biktima. Pero pag sa dun sa OBS. YT, Pwede. OBS. Pwede. iSpiritu, shoutout sa'yo. Mr. Chair, yung premium sinasabi ko, baka ako, 91 octane pa lang ako, isa siguro, baka pwede na bumili. 91 octane ka pa lang ba? Eto, konti na lang, na 95 na to eh. Kaya nga eh. Ayaw pa kasi bumili ng 95. Naku po. Premium ka lang, Kuya Daw, Kuya Mag. Alin? Ate ay pala, no? Premium? Hindi, yung premium ba? Yung premium na sinasabi. Sa StreamYard? Oo. Wala nga akong sahod. Ano ka ba? Okay. Sorry. Okay, sige. Yan guys, no, malinaw naman na may wiretapping talaga sa nangyari, no? And yun, sa pamilya na naman ng bali dalawa yung content natin. Bali dalawang pamilya na naman yung talagang nabulit sa kahihiyan. No? Pati mga anak, damay. So nakakalungkot na walang bukang bibig. Pagka may mga ganitong problema sa pamilya, walang bukang bibig kundi, di ba? Tulfo. Ewan ko ba? Di ba? Sana mabago na rin naman, no? Kahit paano. Kaya nga, kung ayaw nilang tumigil sa ganitong content, well, di rin tayo titigil. Oo naman. Di ba? Para, di ba? Pag may nakapanood, kahit paano mamulat or, di ba? Disclaimer, public opinion lang based on reaction and educational purposes lang kasi na nagpapalitan tayo ng kuro-kuro at articles tungkol sa batas. Viewers' discretion is advised. Yeah. Ayun Thank you, thank you. Oy, Adam, thank you sa sa yun ang grabe yung mga commission. Talagang nakakakuha kami ng aral. Natututo kami. Na kahit na rocker si Atty. Libayan, pero nagtuturo pa rin siya more on sa batas. Yeah. Hindi issue, hindi tao, kundi yung issue ba o yung tao yung issue. Ganun kay Issue, hindi tao. Di ba? Against tayo dun sa mali sa ginagawang proseso ni di tayo galit sa programa. Oo naman. Pero maraming tinulungan. Oo, pero anong klaseng tulong, di ba? Anong klaseng tulong ginawa? Pero dalas resort baka sir tumigil ba si Tulpo? Baka sakali, di ba? Baka sakali biktima. Kahit na pa yung maliit na bato pag napuwing ang mata masakit. Baka puwing. Di ba? Napupuwingan lang siya kunwari hindi niya kung alam. mabago sana nila yan dun sa tamang proseso lang dapat. Agree ako sa sinabi niya. Kaya yung sa yung kay Cayetano, sa Cayetano magkapatid, di ba? Sana ganun. Hindi yung binubulat-lat yung buhay ng pamilya.
Pero akin lang, last word ko lang, Kuya Mag. Oh, last word na kayo. Last word na kayo. Patapusin natin ba? Ay, ikaw muna, Kuya Sausaw. Last word ko lang, hindi ako mamamatay sabihin ko lang. Ang sinasabi ko lang, for the RTIA, itigil nyo na yan. Kasi unang-una, nandito kami para batikusin kayo. Tama yung ginagawa niya na tumulong, pero itigil nyo yung pagpapahiya sa mga taong nagrereklamo sa inyo. Diba? Nakakahiya. Lalo na in the future, mamatay man tayong lahat, nandiyan pa rin yun kung buhay pang internet. Diba? Pero sa akin lang, sana itigil nyo na yan. Hindi na nakakatulong yan eh. Ultimo na nga, Tulponatics, nadidiri na sa mga content nyo eh. Huwag naman ganyan. Hindi na pagtulong yan, kundi pamamahiya na yan. Di ba? Masama yung mga tinutulungan nyo, napapaya din sa iba. Di ba? Kung saan pumunta. Tama yung sinasabi ng attorney na napahiya mo yung tao, natulungan mo isa. Paano naman yung napahiya? Di mo tutulungan. Mas kawawa yung napahiya. Di ba? Lalo na dyan yung mga bata. Pero sa akin lang, sana matigil na ang kalokohan ng RTIA. Na papahiya sa iba. Ay, yung mga nirereklamo. Yun lang. I love you sa lahat. Kuya Max, thank you. Thank you talaga sa pagkakataon. Okay, thank you sa sa iyong participation. Ikaw, Chris. Sa akin naman, ang ano ko lang is sana yung mga nandyan sa show na yan, mamulat na, maisip nila na mali ang ginagawa nila sa pag-entertain ng mga ganyan or ano. Sige, given na may mga abogado sila, pero dapat exercise the proper way of, alam mo yun, nabablanko ko sa exercise nila yung pagiging abogado nila at bigyan nila ng discretion naman. At saka konting dignity man lang para doon sa complainant at saka doon sa kino-complain. Tulad nga na sinabi natin, kahit kriminal may karapatan. Diyan, hindi ka pa nga iniimbestigahan ng maayos, sentensyado ka na. What more kung naging kriminal ka pa, di ba? Yun lang sa RTIA, sa lahat naman. Thank you sa another 3 hours na nakasama namin kayo. Always remember, love thy oneself. Tapos, be thankful na everyday may mga natututunan tayo. Okay? So, good morning ulit. Quizbag, thank you. At mabuhay and God bless sa ating lahat. Okay, salamat, Quiz, no? Bukas, see you bukas. Yung sabi ni end user, isang natulungan, isang nasiraan na pamilya. Actually dito, sa dalawang content kanina, pare silang nasiraan dito eh. Diba? Siniraan niya sarili niya eh. Pinahiyaan niya sarili niyang pamilya. Saka ang batas ay para sa lahat. Kahit anuman estado mo, gasgas na yung para lang sa mayaman o paano mahirap gumawa ng masama. Kaya ang simbolo ng batas may statwa na may timbangan, nakapiring. Yan. So yan guys, mga kabatas, mga ka-UB at siyempre mga kamag. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa aking channel. Thank you for tuning in every night. And bukas di tayo magkikita kasi bukas may meet up kami nila Quiz Louie at saka si Thomas C2. Kasi nakadalawang aya na siya, so kailangan naiya naman ako na. Okay? So, yun. So malapit doon na Francis A. Kung makakapasyal ka. Okay? Visit interview ka. Sino kumita, di ba, Tulfo? Kung tutulong tularan si FPJ. No camera. Yes. Totoo yan. Thank you guys. At syempre, kita-kits ulit tayo the next day. Pasalubong, may meet up bukas. Yeah. Thank you rin, Ay Espiritu, sa pagtambay. Bye-bye. And siyempre, huwag natin kalilimutan, minsan lang tayo mabubuhay. Piliin natin yung tama at mabuti. Maraming salamat sa inyo.